8 o'clock na. Pero may nagsasayawan sa kabilang purok. Kabilang purok ba? O isang purok kami. At nagdaanan na yung mga makikipagsayawan dito sa aking sitio. Estimate siguro mga 400 meters away yung sayawan. Pero dahil sa medyo maingay at hindi rin ako nakapagtrabaho maayos kanina dahil sa sobrang init, saka nagpaararo ako nito nagsapna lang ako nung isnakan, nagpritos ng kamote, kaya babawi ako ng gabi. Ano ba to? Kasipagan o katangahan? Bahala na kayong humusga. Mga 30 minutes pa. 30 minutes. Saka ako titigil kasi sasamantalahin ko itong pagkakataon na walang ulan. Actually, papasok na siguro yung summer at saka El Nino eh. Kaya tumitigas na yung lupa. Kaya hanggat medyo basa pa, pagkatapos na naararo, ay pinapatakbuhan ko na ng traktora para madurog yung lupa. Kasi kung hindi pa, after 2 days, hindi na tumatraktora, masyado nang matigas. May kamote pa oh. Ayan. Oh, naririnig niyo yung tugtog. Sarap sumayaw. Oh. Sarap sumayaw kaso yung pinya. Pinya. Ito yung tatamnan ko ng sari-saring gulay. Nag-iisip ako kung anong pinakamagandang gulay, pero parang gusto kong gawin tong edible landscape, edible garden landscape, para meron akong pang demo dito sa aking farm. At basically mga pakbit vegetables ang aking itatanim. So yan na, nadudurog na yung lupa. Ang unang tinanim ko dito kalabasa, sinundan ng kalabasa ulit, and then kamote. Pangit yung kamote kasi masyadong mataba, mayabong, pero walang gaanong lamang ugat. Naka-plastic mold, siguro isa yun sa mga dahilan kung bakit hindi nagkaroon ng magandang lamang ugat. Yan, natatakpan ng anino. Yan, may mga kamote pa. Ito yung traktora ko, 5 horsepower na Wema tiller. Pangkon lang siya, pandurog lang siya ng lupa. Yan yung talim kinain na yung mga bagging ng kamote at saka yung plastic mulch. So sinacrifice ko na yung plastic mulch kasi dagdag trabaho kung aalisin pa at saka madudurog lang naman. Kaya sabi ko papalitan ko na lang. So siguro okay na rin kasi bukas kung tatrabawin ko to ng early morning, matatapos ko to in maybe 1 more hour. Itatraktora ko to across na. Hindi pa haba. Okay? So yan mga kaibigan, ang trabaho ni Kuya Koy dito sa garden. Yung mga nagmumotor, yan may nagmumotor galing sa sayawan. Sige Mark. Ayan, madilim na madilim. Ayan ang aking solar light sa malayo. Medyo maliwanag yon. Ano ba yan? 100 watts. Malakas na yung liwanag nun. At may mga solar light pa ako dito. Yan talikuran, dalawa yan. Dito yung aking shade, yung aking standby shade. At yan naman ang aking training area, yung aking service na tricycle. Nakapasok siya ngayon dahil sa medyo tumigas na yung putik na din sa daanan dahil sa mainit na yung araw. Yan, ito yung aking training area
Madilim ano? Madilim. Oh, ito yung aking, hindi ko na-on yung ilaw ng aking brooder. Nandito yung mga chick ko. Mga maliliit pang manok. Dito. Hindi ko pa na-on yung ilaw. Ayan. So, mag-isa ako dito sa farm. Wala akong manggagawa. Dahil sa walang gaanong income yung aking farm. Pero sunod-sunod yung tanim. Majority ay long term. Mga kalamansi. Ang pinakamarami, pangalawa saging, pinya. Kailangan ko mag-intercrop ng mga gulay kasi cash crop yung gulay, madaling pagkakitaan. Yung nga lang, yung nakalipas na mga buwan na madalas yung pag-ulan, kahit pechay nahihirapan ako magtanim dito kasi natutunaw lang yung seedlings. Yung mukha ko. Kaya sabi ko, huwag muna ako magtanim ng gulay. Kaya walang gaanong income. Kamuting kahoy lang, bumagsak naman yung presyo dahil sa marami na yung nagtanim o umani. Nagsimula ako nag-supply, halos wala. Binibili sa akin ng 25 pesos per kilo. Pero nung makalipas ng 3 buwan, humihina na yung aking production ng kamuting kahoy. Yun, nagsulputan na rin yung mga pahabol na mga tanim. Kaya bumagsak na yung presyo ng kamuting kahoy. Nagtanim ako ng kalabasa pero wala rin. Natunaw dahil sa malakas na ulan. Pag-ulan. Ganun talaga sa farming. Kung hindi ka mag-intercrop, masisiraan ka ng loob at madadala ka, parang ayaw mo na. Pero yung aking farm ay nakadesign sa pangmatagalan na plano o programa, kaya tiyaga lang ako. Nakapagtiyaga nga ako ng mahigit 10 taon sa abroad. Dito pa na ito talaga yung aking hilig, at saka sabi ko, much better na farm broad kaysa abroad. Yung farm broad kasi, yung ibig kong sabihin, medyo malayo yung aking farm sa bahay, so kailangan mag-stay ako dito sa farm ng 3 araw bago ako umuwi. Stay naman ako ng overnight sa bahay, and then pupunta naman ako dun sa taniman ko ng kalamansi. Then pagkatapos noon, sa hapon balik na naman ako dito sa aking farm. So parang nag-abroad din ako. Yun nga lang, kung gugustuhin kong umuwi, hindi ko kailangan ng plane ticket, dito lang. Pero ganun pa man, ganun talaga, sacrifice talaga. Kaya yung mga kalalakihan dyan na nagpapalaki ng bayag, pasensya na dun sa aking terminology kasi salitang kanto yan, pero katanggap-tanggap naman dito sa Kabikolan, nagpapalaki ng bayag. Ibig kong sabihin, yung mga kalalakihan na may pamilya na ginugugo lang yung mga oras sa pagtatambay, pakikipag-inuman o kaya pakikipag-yabangan, at yung kabuhayan ng pamilya iniaasa sa mga utang at hindi naman nababayaran. Lumaban kayo ng patas. O kaya yung mga gumagawa ng hindi maganda, mga nagnanakaw, nanduloko, nambubudol, lumaban kayo ng patas sa buhay. Pero itong aking ginagawa ay hindi ito sayang. Alam kong ang Panginoon ay may nakatalaga ng malaking biyaya para sa akin dito sa farm na to. Ayan, nag-i-enjoy natin tayong nakikinig ng tugtugan doon, sayawan, pero wala akong hilig sa ganon. Kahit manood, wala akong hilig. Kaya ako ay parang ipinanganak sa ibang planeta, kasi ganito talaga ako na lumaki. Sa halip na makipaglaro, nagtatrabaho ako sa bukid ng mag-isa. Ganun ako lumaki. Pero marunong naman ako mingle, sosyalan. Marunong naman ako kasi lumaki naman ako sa social environment. Nakapagtapos naman ako ng pag-aaral. Well, in fact, naging official nga ako ng mga organisasyon ng estudyante pa ako. Hanggang sa ngayon, presidente ako ng aming batch sa Bicol University. Pero talagang ito yung personality ko. Ito yung aking upbringing, at komportable ako sa ganitong klaseng buhay. Minsan nakaka-drain din, lalo na kapag pagod ka na at gutom ka pa. Kasi ako yung nagpe-prepare ng sarili kong pagkain. So kapag pagod na, mahirap mag-prepare ng pagkain na pagod yung kamay mo, pagod yung katawan mo. Magsasaing, gagawa ng ulam. Minsan yung ulam ko ay yung niluto ko sa umaga hanggang sa hapon na yun, hanggang sa hapunan. Tapos minsan yung mga nahihingi sa akin ng gulay, mamimitas sila, bibigay ko na lang, and then
kapalit noon, dadalhan nila ako ng ulam. Alam niyo naman dito sa bundok, walang luxury. Minsan lalagyan lang nila ng tinapay yung gulay, o kaya konting yung mga maliliit na alimasag. masarap na yun dito sa bundok. Kaya itong mga sayawan na to, dinadagsa talaga ng mga taga rito kasi yun lang ang kanilang recreation. Hindi nakapagtataka. Kahit siguro ako, kung tumagal ako dito, mag-uusyoso din siguro ako kasi yun lang ang recreation na available dito sa community. Sayawan, pag-araw naman, kung may kasalan, binyagan, yun. Kaya minsan naiintindihan ko rin kung bakit yung marami sa mga kalalakihan dito sa bundok, mga lasinggero. Kasi yun lang ang pamatay pagod nila, stress reliever nila sa bigat ng trabaho dito sa bundok. Wala pa akong nakikita ditong tamad. Masisipag sila. Nagkukopra, naghahawan, yung hinahawan nila, inuuling nila. Ginagamit nila yung kalabaw nila para pang transport ng kung ano-anong mga produkto dito sa bundok. Nagtatanim din sila ng palay dun sa mga lowland kasi ito ay mountainous, so may mga valley, doon sila nagtatanim ng palay. Kadalasan yun kopra, sa nyog, kamuting kahoy. So far dito sa area ko, dito sa purok namin, dalawa lang kami nagtatanim ng kamuting kahoy pero nakaka-impluwensya na ako dito kasi doon sa kabilang sitio may mga nag-multicropping na rin, yung mga backyard farming ba, mga gardening. Yan, may mga gulay na rin sila, kamuting kahoy, kamote, gabi. Yan, may nakita akong talong at saka kalabasa. So nakaka-influence na rin tayo para magkaroon sila ng alternative source of income, o kaya nung hindi sila aasa sa pinagpagura ng iba para lang makatawid sa gutom. Kasi siyempre kapag mayroon silang sariling tanim din na kailangang hingin, o kaya mahirap naman sabihin nakawin. Dito kasi sa amin, kapag medyo maliit lang, ikit. Parang kupit. Ikit. Pero kapag maramihan na, nakaw na. So hindi namin may consider na nakaw yan kasi minsan pipitas lang sila na hindi nagpapaalam sa may-ari kasi nahihiya. Tapos yun na, lulutuin nila para sa kanilang pamilya. Sa akin okay na rin yan. Hindi ako nagagalit sa ganun. Tinotolerate ko na rin lang kasi para naman sa kanilang pamilya at hindi naman ibibenta. Pero nahihiya naman sila hindi naman nila ginagawa yun ng madalas. Once in a blue moon lang. At pinakamaganda kasi ginagaya nila ako sa aking sipag sa pagtatanim. So yan mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo, kayo na yung musga kung ito ba ay kasipagan o katangahan. Pero mayroon akong dahilan kung bakit ako nagtatraktora ng gabi kasi binanggit ko na kanina, nagpararo ako kanina, sobrang init. At nang napansin ko yung lupa ay medyo buhaghag pa, nag-decide ako ngayong gabi na itraktora na siya kasi bukas kapag nabilad sa araw masyado nang matigas yung lupa at saka maalikabok na. Napakabilis ng pag-evaporate ng humidity ng lupa dito sa bundok. Pero once na nadurog na siya, malambot kasi parang buhangin although lupang bundok, sandy loam, medyo putik. Pag nababasa, malagkit, pero kapag nabilad sa araw, napakatigas. So pag nadurog, malambot na siya, di ba? At ihahanda ko na ito bukas para sa pagpa-plat, and then nag-order na rin ako ng plastic mulch para mabalutan siya ulit para ma-minimize din yung maintenance sa pagdadamo. One-way ticket. Ayan. So yan mga kaibigan, magandang gabi sa inyong lahat. You pray for the farmers, support the farmers. Kahit anong mga bagay na produktong ibinibenta nila, nilalako sa mga bahay-bahay o kaya binibenta online, huwag ninyong isipin na kawawa naman sila. You just appreciate them and buy the produce. Kasi sa ganong pamamaraan ay nakakatulong kayo at gumagaan din yung pakiramdam ng mga magsasaka. Okay? God bless you all. Bye-bye.